Ang hangin sa lumang palengke ay may dalang kakaibang gaan sa pakiramdam. Ang sikat ng araw ay tila nagpapagaling sa mga pwestong dating binalot ng takot at pangamba. Muling dumami ang mga mamimili, ang ingay ng tawaran at halakhakan ng mga bata ay umalingaw sa bawat sulok. Wala nang mga unipormadong lalaki na basta-basta na lang sumusulpot para mangolekta ng key protection money. Sa dulo ng palengke, malapit sa isang maliit na kapihan, nakaupo si Clara habang humihigop ng mainit na salabat. Ang sugat sa kanyang balikat ay unti-unti nang naghihilom. Bagamat may bahagyang kirot pa rin tuwing gabi, isang paalala ng bala na muntik nang kumitil sa kanyang buhay. Nasa harapan niya si Police Major David Santos, binubuklat ang isang folder na naglalaman ng huling ulat ng kanilang misyon. Lahat ng suspect ay nahatulan na, anya sabay sara sa folder. Si Police Captain Budi ay sinentensyahan ng 8 taon, si Damar naman ay 4 na taon, at ang buong network ng kotongan sa rehiyon ay tuluyan ng nabuwag. Dahan-dahang tumango si Clara. Sa wakas, tapos na rin. Tinitigan siya ni Major Santos na may bahagyang ngiti sa labi. Tapos na para sa kasong ito. Pero ang trabahong tulad ng sa atin hindi naman talaga natatapos. Mahinang tumawa si Clara. Alam ko po, sir. Laging may madilim na bahagi ang mundo. Pero kahit paano, marami na ulit ang makakatulog ng mahimbing. Tumingin siya sa mga nagtitindang nagsisimula ng magbukas ng kanilang mga paninda. Ilan sa kanila ay kumaway at mumiti sa kanya. Mayroong simple ngunit taos-pusong init sa mga ngiting iyon. Isang bagay na nagpawi sa lahat ng kanyang pagod. Ilang linggo ang lumipas, ipinatawag si Clara sa Camp Crame para sa isang opisyal na parangal. Simple lamang ang seremonya ngunit puno ng dignidad. Sa harap ng buong hanay ng kapulisan, iginawad ng hepe ng AFP ang isang medalya ng kagitingan para sa kanyang tapang at integridad sa pagbubunyag ng sindikato sa loob mismo ng kanilang hanay. Dahil sa dedikasyon at katapangan ni Police Corporal Clara Wulandari, muli tayong pinaalalahanan na ang unipormeng ito ay hindi pananggalang para sa kapangyarihan, kundi simbolo ng pagprotekta sa mamamayan, mariing sabi ng hepe. Umugong ang palakpakan sa buong bulwagan. Magalang na yumuko si Clara, nanginginig ang kamay na tinanggap ang plaque. Hindi siya isang taong naghahanap ng atensyon, ngunit ang parangal na iyon ay tila isang pagkilala sa mahabang pakikibakang kanyang pinagdaanan. Mula sa maruming palengke hanggang sa korte. Nakatayo sa likuran si Major Santos, may ngiti ng pagmamalaki sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng seremonya, lumapit siya at bumulong, karapat-dapat ka dyan, Clara. Pero huwag mong kalimutang magpahinga. Huwag kang hihingi agad ng bagong misyon. Napangiti si Clara. Gusto ko lang po sanang magbakasyon ng ilang araw. Uwi sa probinsya, bibisitahin si nanay. Ayan, magandang ideya yan. Siguradong ipagmamalaki ka ng nanay mo. 3 araw pagkatapos, umuwi nga si Clara sa kanilang bayan sa Sariaya, Quezon. Ang maliit nilang bahay na yari sa kahoy sa tabi ng bukirin ay ganoon pa rin. Ang kanyang ina, isang babaeng may edad na at laging may alampay, ay agad siyang niyakap ng mahigpit pagdating niya. Diyos ko, Clara. Sa ko lang nalaman ang lahat. Muntik na akong himatayin nang makita ko ang balita, sabi ng ina habang naiiyak sa tuwa. Natawa si Clara habang pinipigilan ang sariling luha. Pasensya na po na hindi ako nakapagbalita. Kailangang maging sikreto ang lahat noon. Ang mga sumunod na araw ay payapa. Tinulungan niya ang kanyang ina sa kanilang hardin, naglakad-lakad sa mga pilapil, at nakipagkwentuhan sa mga kapitbahay na nagkarga sa kanya noong bata pa siya. Walang ranggo, walang pagkukunwari. Siya lang si Clara, isang anak ng magsasaka na nagkataong naging pulis. Ngunit hindi nagtagal ang kapanatagang iyon. Isang hapon, tumawag muli si Major Santos. Clara, nasa Sariaya ka pa ba? Opo, sir. Bakit po? May bago kaming natanggap na ulat mula sa Cybercrime Division. May indikasyon na ang network ni Budi ay may koneksyon sa isang malaking negosyante sa Maynila. Posibleng mas mataas ang antas nito. Saglit na natahimik si Clara, nakatingin sa mga palayan sa harap ng kanilang bahay na hinahaplos ng hangin. Ibig sabihin, hindi pa po talaga tapos. Hindi pa. Pero sa pagkakataong ito, mas handa tayo. At gusto kong sumama ka, pero hindi muna sa field.
Tutulong ka sa data analysis. Dahan-dahang umiti si Clara. Sige po, sir. Pero bigyan niyo po ako ng 2 araw pa rito. Babalik po ako agad pagkatapos. 2 araw. Sulitin mo ang oras mo, Clara. Hindi laging nagbibigay ng ganitong pagkakataon ang mundo. Sa kanyang huling gabi sa probinsya, nakaupo si Clara sa beranda, pinagmamasdan ang langit na puno ng bituin. Katabi niya ang kanyang ina, nakatitig sa mukha ng anak na tila mas tumibay at tumatag. Pagod ka ba, anak? Opo, Nay. Pero masarap na pagod. Yung pakiramdam na guminhawa ka. Alam mo, mula pagkabata, matigas talaga ang ulo mo pagdating sa tama at mali. Noong maliit ka, umiyak ka dahil lang nanggopya ang kaklase mo at sinabihan kang masyadong matapat. Mahinang tumawa si Clara. Ibig sabihin, bagay po talaga akong maging pulis. Anak. Pero tandaan mo, ang pagiging pulis ay hindi lang tungkol sa paghuli ng masasamang tao. Tungkol din ito sa pagpapanatili na malinis ang puso mo. Tumango si Clara. Bumaon sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Alam niya na sa trabahong ito, ang panganib ay hindi lang bala o pisikal na banta, kundi pati na rin ang tuksong maging marumi. Bago matulog ng gabing iyon, isinulat niya ang isang pangungusap sa kanyang kwaderno. Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo, kundi tungkol sa hindi pagsuko kapag ang iba ay pinipiling manahimik. Ilang buwan ang lumipas, bumalik sa serbisyo si Clara sa Camp Crame. Hindi na siya laging nasa field, kundi nagtatrabaho sa intelligence data unit, sinusuri ang mga ulat ng korupsyon at mga irregularidad sa kanilang hanay. Bagamat nasa likod na siya ng mesa, ang kanyang diwa ay nanatiling katulad noong nagpapanggap pa siya sa palengke. Isang hapon, dumating si Major Santos na may dalang balita. May isang ulat na pumasok mula sa isang maliit na mangingisda sa Batangas. May mga oknum daw na bumabalik sa pangungutong. Gusto mo bang hawakan ulit? Ngumiti si Clara, nakatingin sa computer screen na nagpapakita ng mga bagong pangalan. Kung ang maliliit na tao po ang humihingi ng tulong, hindi po ako mananahimik. Kapag minsan ka nang lumusong sa putik, huwag ka nang matakot madumihan. Mahinang tumawa si Major Santos, wala ka pa ring pinagbago. Sige, pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin nating hindi ka mag-isa. Tumayo si Clara at tumingin sa bintana. Ang kulay ginto ng langit sa hapon ay katulad noong unang beses niyang tinanggap ang misyon. Mag-isa man o hindi, sir, mahina niyang sabi. Basta't para sa katotohanan ang layunin, handa po akong lumakad muli. Tinapik ni Major Santos ang kanyang balikat. Iyan ang diwa ng isang tunay na pulis. Naglakad sila palabas ng silid. Sa mahabang pasilyo na iyon, ang mga hakbang ni Clara ay buo at matatag. Alam niyang hindi kailanman magiging malinis sa kasamaan ang mundo. Ngunit hanggat may mga taong handang tumayo laban sa kawalang katarungan, kahit nag-iisa pa, ang pag-asa ay hindi kailanman mamamatay. At sa papadilim na kalangitan, isang ibon ang lumipad. Tinitigan ito ni Clara habang nakangiti. Sa kanyang katahimikan, ibinulong niya sa sarili. Hanggat may langit, laging may lugar para lumipad ang katarungan. Kinaumagahan, maalinsangan ang hangin sa isang gilid ng bayan ng Santa Maria sa Bulacan, matapos ang ulan kagabi. Maputik pa ang makipot na eskinita sa barangay poblasyon, ngunit ang mga residente ay nagsisimula ng kumilos tulad ng dati. Sa dulo ng eskinita, isang dalagang may suot na kulay asul na hijab ang namumulot ng mga gulay na nahulog mula sa sako. Ang pangalan niya ay Sinta. 18 taong gulang pa lamang, ulila sa ama, at nakatira kasama ang kanyang ina sa isang maliit na bahay na may dingding na sawali. Para sa mga taga roon, si Sinta ay hindi ordinaryong dalaga. Kahit simple ang pamumuhay, kilala siyang magalang, masipag at matapat. Tuwing umaga, tinutulungan niya ang kanyang ina sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Pagsapit ng hapon, nagtuturo siya sa mga bata sa maliit na kapilya malapit sa kanilang bahay. Madalas sabihin ng mga kapitbahay na mabait na bata si Sinta, sadyang hindi lang siya sinuswerte sa buhay. Ngunit sa araw na iyon, tila tuluyan siyang tinalikuran ng swerte. Bandang 9:00 ng umaga, habang tumatawid siya sa malaking kalsada para ihatid ang pinagbentahan ng gulay sa kanilang supplier sa palengke, bigla siyang nakarinig ng isang malakas na sigaw mula sa kanyang likuran. Hoy, huminto ka!
Lumingon si Sinta. Isang lalaking nakasibilyan, ngunit may maliit na lanyang nakasabit sa dibdib ang mabilis na naglalakad palapit sa kanya. Matigas ang kanyang mukha, matalim ang titig. Siya si Police Staff Sergeant Marco Reyes, isang pulis na kilala sa kanilang lugar bilang mainitin ang ulo at madalas gamitin ang posisyon para manggipit ng mga ordinaryong mamamayan. Naguguluhan si Sinta. Ano po iyon, sir? Magalang niyang tanong. Huwag ka nang magkunwari. Ikaw ang kumuha ng pitaka ng ale, di ba? Itinuro ni Reyes ang isang ginang na nakatingin kay Sinta ng may pag-aalala. Diyos ko po, sir. Wala po akong kinukuhang kahit ano. Galing lang po ako sa palengke. Natatarantang hinawakan ni Sinta ang sako ng gulay sa kanyang kamay. Huwag ka ng maraming dahilan. Agad hinablot ni Reyes ang maliit na bag mula sa kanyang balikat, binuksan ito, at hinalughog ang laman sa harap ng maraming tao. Ang mga dumaraan ay nagsimulang huminto at manood sa gilid ng kalsada. May mga nagbubulungan, mayroon namang tahimik lang. Mula sa loob ng bag, inilabas ni Reyes ang ilang lukot na pera, tissue, at isang resibo mula sa palengke. Walang pitaka, ngunit nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. Kung hindi ikaw ang kumuha, bakit ka tumakbo noong tinawag kita? Sigaw niya. Hindi po ako tumakbo, sir. Hindi ko po narinig, mahinang sagot ni Sinta. Nanginginig ang kanyang boses. Tinitigan siya ni Reyes ng matagal. Pagkatapos, walang sabi-sabing hinawakan niya ang pulso ni Sinta at marahas itong hinila papunta sa police mobile na nakaparada sa gilid. Sir, tulong po. Wala po akong kasalanan, sigaw ni Sinta habang sinusubukang kumawala. Ngunit mas malakas ang puwersa ni Reyes. Ang ilang residente na nakakita ay tumingin lang, hindi nangahas na makialam. Sa kanilang lugar, ang paglaban sa pulis ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. Sa loob ng sasakyan, nagsalita si Reyes sa malamig na tono. Gusto mo bang matapos agad ang usapang ito o gusto mong dalhin kita sa presinto? Kinagat ni Sinta ang kanyang labi. Nagsimula nang pumatak ang kanyang mga luha. Pero hindi po ako nagnakaw, sir. Sumandal si Reyes sa upuan at tinitigan siya na may panghahamak. Ganito na lang. Kung aamin ka at gusto mong makipag-areglo, magbayad ka ng 10,000 piso. Ituturing kong tapos na ang kaso. Kung hindi, ire-report kita sa hepe mo sa palengke at maaari kang makulong. Gulat na gulat si Sinta. 10,000. Hindi pa siya nakakahawak ng ganoong kalaking pera sa buong buhay niya. Sir, wala po akong ganyang kalaking pera, mahina niyang sabi. Kung ganoon, handa ka nang pumasok sa selda, malamig na sagot ni Reyes. Sa buong biyahe papunta sa presinto, halo-halong takot at galit ang nararamdaman ni Sinta. Alam niyang wala siyang kasalanan, pero wala siyang maipakitang ebidensya. Ang mga tao ay nanood lang, walang sinuman ang nagtangkang ipagtanggol siya. Pagdating sa presinto, ibinaba siya ni Reyes at agad siyang kinaladkad sa isang maliit na silid sa likuran. Isang mesang kahoy, maalikabok na electric fan, at isang upuang bakal lamang ang nandoon. Umupo ka, maikling utos niya. Umupo si Sinta, nanginginig pa rin ang mga kamay. Sir, parang awan niyo na, tawagan ko lang po muna si nanay. Siguradong nag-aalala na po iyon. Tinitigan siya ni Reyes ng masama. Hindi na kailangan. Ayusin mo muna ang problema mo. Makalipas ang ilang minuto, isang batang pulis ang pumasok na may dalang folder at mga papeles. Sir, ito po ang report ng di umanong pagnanakaw mula sa ale sa palengke. Sabi niya, tumutugma raw ang deskripsyon sa dalagang ito. Pinirmahan agad ni Reyes ang mga dokumento nang hindi man lang sinusuri. Magaling. Ngayon, hintayin na lang natin ang pag-amin niya. Natahimik si Sinta. Mabigat ang kanyang paghinga. Alam niyang sa ganitong sitwasyon, walang gaanong puwang ang katotohanan. Ngunit biglang tumunog ang telepono ni Reyes. Sinagot niya ito na tila tinatamad. Hello? Sino to? Biglang nagbago ang kanyang boses nang marinig ang sagot mula sa kabilang linya. Ay, opo, Major. Bakit po? Napansin ni Sinta ang unti-unting pagbabago ng kulay sa mukha ni Reyes. Ang kanyang boses na dating malakas ay biglang humina. Sige po, Major. Aasikasuhin ko po agad.
Ibinalik niya ang telepono sa bulsa. Tinitigan niya si Sinta na may naninigas na mukha. Maghintay ka muna rito. Hindi nagtagal, isang matandang lalaking simple ang pananamit ang pumasok sa silid. Maputi na ang kanyang buhok, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sinta. Ikaw si Sinta, hindi ba? Tumango si Sinta. Opo, sir. Bahagyang umiti ang lalaki. Kilala ko ang nanay mo. Magkababayan kami dati. Hindi mapakali si Reyes. Sir, itong dalaga po ang suspect. Pinuto ng lalaki ang kanyang sasabihin. Alam ko ang nangyari, Reyes. Hindi mo na kailangang magpanggap. Ang lalaki pala ay si Police Major David Santos, ang direktang superior ni Reyes at matagal nang kakilala ng pamilya ni Sinta. Tinitigan niya ang dalaga ng maihabag. Maaari ka nang umuwi, Hija. Walang anumang ebidensya. At ang ulat na pumasok ay maling tao pala. Natigilan si Reyes, nanigas ang kanyang mukha. Pero, sir. Tama na. Tumaas ang boses ni Major Santos. Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa mong kalokohan sa labas? Yumuko si Reyes. Namula ang kanyang mukha. Tinitigan sila ni Sinta, hindi pa rin makapaniwala. Pwede na po akong umuwi, sir. Malumanay na sagot ni Major Santos. Pero sumama ka muna sa akin sa harapan. May kailangan kang malaman. Inalalayan niya si Sinta palabas ng silid. Naiwan si Reyes na nakatayo, naninigas ang panga. Nang lumingon si Sinta, puno ng galit at kahihiyan ang mga mata ni Reyes. Sa labas ng silid, huminga ng malalim si Sinta. Nagsisimula ng gumaan ang panahon, ngunit malakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya alam na ang pangyayaring iyon ay simula pa lamang ng isang malaking kwento. Isang katotohanan na iayanig sa pangalan ng isang pulis at babago sa kanyang sariling buhay. Nang gabing iyon, mas malamig ang hangin kaysa karaniwan. Malakas ang ihip nito, kaya't ang mga dahon sa bakuran ni Sinta ay umuugong na parang walang katapusang bulong. Sa loob ng bahay, tanging ang mahinang liwanag mula sa gasera sa dingding na sawali ang nagsisilbing ilaw. Nakaupo si Sinta, nakatitig sa isang brown na sobre sa kanyang mga kamay. Maputla ang kanyang mukha at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Lumabas ang nanay ni Sinta mula sa kusina, may dalang isang basong maligamgam na tubig. Anong problema, anak? Bakit namumutla ka? Hindi sumagot si Sinta. Iniabot niya ang liham na may pagbabanta, nanginginig ang mga kamay. Binasa ito ng kanyang ina at agad na napahawak sa kanyang bibig. Diyos ko po, sino ang may gawang magsulat ng ganito? Huminga ng malalim si Sinta. Nay, sa tingin ko po, galing ito sa pulis kaninang umaga. Natahimik ang kanyang ina at tinitigan siya na puno ng pag-aalala. Kailangan nating mag-report, anak. Huwag tayong manahimik. Pero baka lalo tayong mapahamak kung magre-report tayo, Nay. May kapangyarihan siya. Hinawakan ng ina ang kamay ng kanyang anak. Kung palagi tayong matatakot, lalo silang lalakas ang loob. Matapos ang maikling pag-uusap, nagpasya si Sinta na puntahan si Major Santos kinaumagahan. Naniniwala siyang si Major Santos lang ang makakatulong sa kanila. Ngunit ng gabing iyon, hindi sila makatulog. Bawat tunog ng motorsiklong dumadaan ay nagpapakaba sa kanila, sa takot na baka bumalik ang mga tauhan ni Reyes. Madaling araw pa lang, kulay abo pa ang langit sa Santa Maria nang dumating si Sinta sa presinto. Naghintay siya sa labas ng opisina ni Major Santos, hawak ang liham. Hindi nagtagal, dumating si Major Santos na seryoso ang mukha. Sinta, bakit ang aga mo? Pasensya na po, sir. May gusto po akong ipakita. Nang mabasa niya ang liham, agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Seryosong pagbabanta ito at sigurado akong alam ko kung sino ang nasa likod nito. Yumuko si Sinta. Natatakot po ako, sir. Mag-isa lang po si nanay sa bahay. Huminahon ka, sabi ni Major Santos habang tumatayo. Simula ngayon, ilalagay ko kayo ng nanay mo sa isang safe house. Hayaan mong ang team ko ang umasikaso kay Reyes at sa mga tauhan niya. Pero, sir, hindi po ba delikado? Delikado? Pero mas delikado kung mananahimik ka. Matagal ko nang alam na sangkot siya sa kotongan at pagbabanta,
pero ngayon lang ako nagkaroon ng matibay na ebidensya. At ikaw, Sinta, makakatulong ka para matigil ito. Nag-alinlangan si Sinta. Ako po. Pero kailangan mong maging handa. Nang tanghaling iyon, 2 pulis na nakasibilyan ang naghatid kay Sinta at sa kanyang ina sa isang maliit na bahay sa labas ng bayan. Pag-aari ito ng isang retiradong kasamahan ni Major Santos. Ligtas at malayo sa gulo. Ngunit hindi nagtagal matapos silang dumating, nagsimulang kumalat ang balita. Sa palengke, may mga nagkwento na galit daw si Reyes sa kantina ng presinto. Ibinato niya ang kanyang cellphone at paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ni Sinta. Gusto akong pabagsakin ang batang iyon. Tingnan natin kung sino ang babagsak, sabi niya raw sa harap ng 2 tauhan. Isa sa kanila, si Leo, ay sinubukang pakalmahin siya. Boss, kalma lang. Baka malaman ng itaas na sangkot tayo sa pagbabanta. Manahimik ka. Huli na ang lahat. Kapag nagsalita ang babaeng iyon tapos tayong lahat. Napalunok si Leo. Anong gagawin natin? Lumapit si Reyes, malamig ang titig. Patahimikin natin siya bago pa mahuli ang lahat. Samantala, sa safe house, isinulat ni Sinta ang lahat ng nangyari. Mula sa umpisa ng pagbintangan siya hanggang sa liham na natanggap. Pinapirma siya ni Major Santos sa isang opisyal na salaysay para maging basehan ng reklamo sa Internal Affairs Service, VIF. Habang nagsusulat siya, mahinang sinabi ni Major Santos, alam mo, Sinta, ang katapangan mong tanggihan ang pera niya ay nagpamulat sa marami. Sa presinto pa lang, nagsisimula ng mag-ingay. May ilang residente na rin ang umamin na hiningan sila ni Reyes, pero takot silang magreklamo. Huminto sa pagsusulat si Sinta. Kung ganoon po, hindi ako nag-iisa. Hindi. Pero ikaw ang unang naglakas loob magsalita. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpapanik. Sandaling katahimikan. Ang hangin mula sa bintana ay nagdala ng amoy ng basang lupa. Pagkatapos ay sinabi ni Sinta, hindi po ako nagsisisi, sir. Pero natatakot po ako para kay nanay. Tinapik siya ni Major Santos sa balikat. Sinisiguro ko ang kaligtasan ninyo. Pero kailangan mong maging handa kung kakailanganing tumestigo. Dahan-dahang tumango si Sinta. Handa po ako. Pagsapit ng gabi, tahimik ang safe house. Ngunit sa labas, 2 anino ang nagmamasid mula sa malayo. Isa sa kanila si Leo, tauhan ni Reyes. Boss, ito yung bahay na nasa address, bulong niya. Sagot ng isa pa, si Ricky. Hintayin natin ang hating gabi. Sabi ni boss, walang ingay dapat. Ngunit hindi nila alam na sa kabilang kalsada, isang hindi markadong sasakyan ang nakaparada. Sa loob nito ay 2 miyembro ng VIS na inatasan ni Major Santos na magbantay. Bandang 12:00 ng gabi, maingat na lumapit ang 2 lalaki sa bahay. Isa sa kanila ay kumuha ng isang maliit na bote ng gasolina. Buhusan mo agad yung likod. Sunugin natin para isipin na aksidente lang. Ngunit ilang hakbang pa lang, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Huwag kayong gumalaw. Pulis ito. Isang malakas na ilaw ang tumutok sa kanila. Nagpanik ang 2, sinubukang tumakbo, ngunit mabilis silang nahuli at pinusasan. Nang dumating si Major Santos, tinitigan niya sila ng may pagkadismaya. Gusto niyo pa ring maglaro ng marumi, no? Akala niyo ba kontrolado ninyo ang batas? Si Sinta, na narinig ang ingay, ay lumabas na maputla ang mukha. Nakita niya ang 2 lalaki na isinasakay sa patrol car. Sir, sila po ba yung aatake? Tumango si Major Santos. Mga tauhan ni Reyes. Pero huwag kang mag-alala, hawak ko na ang sitwasyon. Umiiyak na niyakap ng ina si Sinta. Diyos ko, kung hindi dahil kay Major Santos, baka natupok na tayo. Tinitigan sila ni Major Santos ng malumanay. Simula pa lang ito, Nay. Pero ipinapangako ko, pananagutin natin ang taong iyon. Kinaumagahan, kumalat sa lokal na media ang balita tungkol sa tangkang panununog. Ang headline, saksi sa kaso ng Cotton Cop, tinangkang sunugin ng buhay. Ang artikulo ay may malabong larawan ni Sinta mula sa likod at pahayag na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkakasangkot ng isang pulis na nagngangalang Staff Sergeant Reyes. Sa presinto, kumukulo ang tensyon.
Ipinatawag si Reyes sa opisina ni Major Santos. Alam mo ba kung bakit kita ipinatawag? Tanong ni Major Santos. Sinubukan ni Reyes ngumiti. Narinig ko po ang balita, sir. Pero wala po akong kinalaman dyan. Tinitigan siya ni Major Santos. Ang 2 tauhan mo ay nahuli kagabi. Umamin silang direkta kang nag-utos sa kanila. Inihampas ni Reyes ang kamay sa mesa. Kasungalingan. Sinisiraan nila ako. Dahan-dahang tumayo si Major Santos. Kung ganoon, hindi ka tututol kung i-check natin ang cellphone mo. Natigilan si Reyes. Namutla ang kanyang mukha. Nang suriin, natagpuan ang isang text message na ipinadala niya kagabi. Siguraduhing malinis ang bahay na iyan bago mag-umaga. Walang iiwang bakas. Iyon ay sapat na ebidensya. Sinubukan ni Reyes na agawin ang telepono, ngunit pinigilan siya ng 2 miyembro ng V. Sumigaw siya, hindi niyo alam kung sino ako. 12 taon na ako sa serbisyo. Malamig siyang tinitigan ni Major Santos. Kaya nga, dapat mas alam mo ang ibig sabihin ng responsibilidad. Sa huli, pinusasan si Reyes sa harap mismo ng kanyang mga kasamahan. Natahimik ang buong presinto. Ang ilang pulis ay yumuko sa hiya. Nang hapong iyon, bumalik si Major Santos sa safe house, may ngiti ng ginhawa. Sinta, makakahinga ka na ng maluwag. Ang taong nagbanta sa'yo ay naaresto na. At kung magiging maayos ang lahat, sa susunod na linggo ay tatawagin ka bilang opisyal na saksi. Tinitigan siya ni Sinta na may namumuong luha sa mga mata. Salamat po, sir. Kung hindi po dahil sa inyo, baka wala na kami ni nanay. Umiling si Major Santos. Huwag kang magpasalamat sa akin. Lahat ng ito ay dahil sa katapangan mong tanggihan ang maruming pera. Ikaw ang nagsimula ng pagbabago. Niyakap ng ina si Sinta, puno ng pagmamalaki. Tama yan, anak. Minsan, sinusubok tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kawalang katarungan. Pero kung magtitiis tayo at mananatiling tapat, ang katotohanan ay darating din. Ngumiti si Sinta, nakatingin sa langit na unti-unting namumula. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa labas, marami pang maliliit na tao ang inaapi na walang boses para lumaban. Kinaumagahan, malumanay ang sikat ng araw sa mga palayan ng Santa Maria. Ang sariwang hangin ay pumasok sa bintana ng safe house, kung saan pansamantalang nanirahan si Sinta at ang kanyang ina. Matapos ang isang mahabang gabi, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakatulog si Sinta ng walang masamang panaginip. Mas maaga siyang gumising, ipinagtimpla ng tsaa ang kanyang ina, at naupo sa beranda, pinagmamasdan ang hamog sa mga dahon ng saging. May bakas pa ng pagod sa kanyang mukha, ngunit mayroon ng bagong kapanatagan. Hindi nagtagal, isang motorsiklo ang huminto sa harap ng bahay. Lumingon si Sinta. Dumating si Major Santos na nakauniporme. Umiti ito ng magiliw. Magandang umaga, Sinta. Magandang umaga po, sir. Tuloy po kayo. Pagpasok, kinamayan ni Major Santos ang ina ni Sinta at umupo. Naparito ako para magdala ng magandang balita. Ang kaso ni Reyes ay umakyat na sa pambansang tanggapan ng V. Kumpleto na ang lahat ng ebidensya, kasama na ang pagbabanta at tangkang panununog. Huminga ng maluwag ang ina ni Sinta. Salamat sa Diyos, sa wakas ay darating na rin ang katarungan. Tumango si Major Santos. At may isa pa. Ang mga tagapalengke at ilang lider ng barangay ay gumawa ng isang sama-samang petisyon. Hinihiling nilang gawing aral ang kasong ito at tanggalin si Reyes sa serbisyo. Napakalaki ng suporta nila. Tinitigan siya ni Sinta, hindi makapaniwala. Alam na po ng lahat, sir. Pero hindi ka nila sinisisi. Sa halip, hinahangaan nila ang iyong katapangan. Marami ang nagsasabi na matagal na nilang gustong magreklamo, pero wala silang lakas ng loob. Natahimik si Sinta. May kakaibang pakiramdam ng pagkaantig na mahirap ipaliwanag. Hindi niya kailanman hinangad na maging bayani, gusto niya lang protektahan ang kanyang ina at ang kanyang pangalan. Ngunit ngayon, ang kanyang boses na dating itinuturing na maliit ay nagdala ng malaking pagbabago. Ipinagpatuloy ni Major Santos, ang media ay nagsulat na rin ng mga follow-up. Hindi binanggit ang buong pangalan mo, pero ang kwento mo ay naging inspirasyon.
Ang headline, dalagang nagtitinda ng gulay, tinanggihan ang kotong, isang pulis na booking. Tinitigan ng ina ang kanyang anak, may ngiti ng pagmamalaki. Tingnan mo, anak, ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng ranggo, kundi ng tapang lamang. Ilang araw ang lumipas, ginanap ang internal ethics hearing sa Camp Crame. Nakaupo si Reyes sa upuan ng akusado, balisa ang mukha. Sa silid, naroon ang mga matataas na opisyal ng pulisya bilang mga hukom. Inimbitahan si Sinta bilang pangunahing saksi. Kahit kinakabahan, dumating siya ng may kapayapaan. Maayos na nakapusod ang kanyang buhok sa ilalim ng asul na hijab, ang parehong kulay na suot niya noong una siyang akusahan sa palengke. Nang tawagin ang kanyang pangalan, humakbang si Sinta. Biglang tumahimik ang silid. Tumingin siya ng diretsyo sa mga hukom, pagkatapos ay kay Reyes na nakayuko at hindi magawang tumingin sa kanya. Binibining Sinta, isalaysay mo ang nangyari noong araw na iyon, sabi ng isa sa mga hukom. Huminga ng malalim si Sinta at sinimulang ikwento ang lahat mula sa simula. Kung paano siya pinagbintangan ng walang ebidensya, pinilit magbayad ng pera, hanggang sa mga pagbabanta na dumating sa kanilang bahay. Hindi nanginginig ang kanyang boses. Nang matapos siya, muling natahimik ang silid. Ilang opisyal ang napayuko. May bumuntong hininga. Dahan-dahang sinabi ng pinuno ng mga hukom, salamat sa iyong katapangan, Hija. Hindi lahat ng ordinaryong tao ay mailakas ng loob na magsalita sa lugar na tulad nito. Yumuko si Sinta. Ayaw ko lang pong maranasan ng iba ang nangyari sa akin, sir. Tumagal ng ilang oras ang pagdinig. Lahat ng ebidensya ay ipinakita, kasama na ang text message mula sa telepono ni Reyes at ang pag-amin ng kanyang 2 tauhan. Sa huli, binasa ang desisyon. Si Police Staff Sergeant Marco Reyes ay napatunayang nagkasala ng pang-aabuso sa kapangyarihan, pangingikil at pagbabanta sa isang sibilyan. Ang parusa ay dishonorable discharge o pagkatanggal sa serbisyo at pagharap sa kasong kriminal. Saglit na ipinikit ni Sinta ang kanyang mga mata. Sa kanyang puso, ibinulong niya, Diyos ko, salamat po. Dumating din ang hustisya. Nanatiling tahimik si Reyes. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Lahat ng dati niyang ipinagmamalaki, ang uniforme, ranggo, kapangyarihan, ay nawala dahil sa kanyang kasakiman. Nang ilabas siya sa silid, saglit niyang tiningnan si Sinta, ngunit hindi na natatakot ang dalaga. Tinitigan niya lamang ito pabalik ng may kapayapaan. Ilang linggo matapos ang kaso, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Sinta at ng kanyang ina. Ang palengke na dating lugar ng masamang pangyayari ay naging pinagmulan ng bagong pag-asa. Madalas siyang batiin ng mga tao ng may ngiti at paggalang. Sinta, ipinagmamalaki ka namin, sabi ng isang nagtitinda ng isda. Kung hindi dahil sa iyo, baka malaya pa rin ang taong iyon na manggipit sa amin. Umiti lang si Sinta. Hindi po ako nag-iisa, Nay. Lahat po ng naglakas loob magsalita ang tunay na bayani. Sa isang sulok ng palengke, dumating si Major Santos na may dalang mga dokumento. Hindi siya naka-uniforme noon, simpleng polo shirt lang. Sinta, may balita pa ako. Ano po iyon, sir? Humanga ang hepe ng AFE sa katapangan mo. Gusto ka nilang tulungang makapag-aral ng nursing sa pamamagitan ng isang scholarship program. Sabi niya, ang isang batang matapang na tulad mo ay karapat-dapat bigyan ng pagkakataon. Nagulat si Sinta. Totoo po, sir. Seryoso. Naayos na ang lahat. Ikaw na lang ang magpapasya. Tinitigan ng ina ang kanyang anak, nagsimulang mamasa ang mga mata. Anak, malaking pagkakataon yan. Tanggapin mo, anak. Dahan-dahang tumango si Sinta, nagsimulang sumilay ang kanyang ngiti. Kung ganoon po, tatanggapin ko. Pero may isang bagay po akong ipapangako, sir. Ano iyon? Gusto ko pong pagkatapos kong mag-aral, matulungan ko ang mga maliliit na taong tulad ko. Para wala nang matakot na lumaban sa kawalang katarungan. Ngumiti si Major Santos. Isang marangal na pangako yan at naniniwala akong tutuparin mo. 3 buwan ang lumipas, malaki ang ipinagbago ng kanilang buhay. Lumipat si Sinta sa lungsod para mag-aral ng nursing, habang ang kanyang ina ay nanatili sa Santa Maria, nag-aalaga ng isang maliit na tindahan sa harap ng kanilang bahay. Linggo-linggo, sumusulat si Sinta sa kanyang ina.
Sa isa sa kanyang mga liham, isinulat niya, "Nay, naaalala ko pa rin ang mga gabing puno ng takot. Pero ngayon, napagtanto ko na kapag nanindigan tayo sa tama, walang anumang banta ang makakapagpatay ng ating liwanag. Dahil ang liwanag na iyon ay nanggagaling sa ating sariling puso." Binasa ng kanyang ina ang sulat, nakangiti habang mailuhang pumatak sa kanyang mga mata. Ilang taon ang dumaan, nagtapos si Sinta at nagtrabaho sa isang pampublikong health center. Nakilala siya sa kanyang kabaitan at katatagan sa bawat kaso ng mahihirap na pasyenteng pinahihirapan ng sistema. Sabi ng marami, kung lahat ng tao ay tapat na tulad ni Sinta, marahil ay mas payapa ang mundo. Isang hapon, pauwi mula sa trabaho, nakita ni Sinta ang isang batang umiiyak sa gilid ng daan dahil nawala ang kanyang baon. Lumapit siya, pinatahan ito, at binigyan ng kaunting pera mula sa kanyang bulsa. Tinitigan siya ng bata, kumikinang ang mga mata. "Salamat po, ate." Ngumiti si Sinta. "Walang anuman. Sa susunod, kapag may nakita kang nahihirapan, tulungan mo rin, ha? Huwag kang mananahimik." Tumango ang bata. Naglakad pa uwi si Sinta, nakatingin sa langit na nagsisimula ng maging kulay kahel. Sa kanyang puso, may malalim na pasasalamat. Naging biktima siya ng kawalang katarungan, ngunit mula sa sugat na iyon ay tumubo ang isang bagong lakas. Ang lakas na huwag manahimik kapag may nakikitang inaapi. At sa isang lugar, marahil sa likod ng malamig na pader ng kulungan, iniisip din ni Reyes ang araw kung kailan isang maliit na dalaga ang naglakas loob na tanggihan ang kanyang pera at nagbago sa kapalaran ng maraming tao. Sa pagtatapos ng kwento, ang langit sa Santa Maria ay kulay ginto. Ang mga ibon ay nagsisiuwian na sa kanilang mga pugad. Ang tunog ng azan para sa Maghrib ay umaalingaw mula sa maliit na surau sa dulo ng barangay. Tinitigan ni Sinta ang langit at mahinang bumulong. Hindi man mabilis dumating ang katotohanan,